Mga karaniwang problema sa DTF printing at kung paano mo ito masusolusyonan. Excited kang gamitin yung DTF printing mo pero nagkakaroon ng problema sa prints. Bitak-bitak, maputla, yung kulay, at hindi linya, at hindi dumikit sa tela. Huwag kang mag-alala, ipapakita ko sa iyo yung mga karaniwang problema sa DTF printing. At kung paano mo ito maaayos. Karaniwang problema ito sa mga DTF printing, yung nagbibitak yung prints. At sanhin nito, yung maling pressure, yung maling temperature sa heat press, at saka yung mahilang paghatak ng film. So sa mga problemang yun naka Pro Prints, ito yung solusyon na pwede mong gawin. I-set mo lang maayos yung setup mo sa printing press. Ayan, siyempre yung settings natin dito is 160 degrees Celsius at sa working duration ay 10 seconds. Pangalawa, gumamit ka ng medium to high pressure sa iyong printing press. Pangatlo, sa pag-aalis ng film, meron tinatawag na cold fill at warm fill. Sa cold fill, kailangan mo na palamigin ng 1 minute. At sa warm fill, pwede mo na siyang alisin, pero dahan-dahan lang. Pangalawang problema, hindi masyadong dumikit yung print mo sa tela. Nangyari na ba sa iyo yung pinipilit mong alisin yung film, tapos hindi tumikit? Talaga nakakaasar yun. Dahil lang kasi yun mga pa-Pro Prints ng maling pagsiset ng printing press mo. Siguraduhin tama at alam mo dapat yung pagset ng printing press mo. Check kung ang gamit mong DTF film ay mataas ang kalidad, huwag gumamit ng low quality transfer film. Laging i-preheat ang tela bago i-press para matanggal yung moisture niya. Pangatlong problema, maputla o hindi vibrant yung prints mo. Excited kang makita yung print mo, pero napansin mo maputla siya at hindi masyadong matingkad yung kulay. Dahil yan sa maling ink settings, curing process, saka low quality film. Gumamit kayo ng mga high quality DTF ink. Iwasan nyo yung mga low quality. Ayun, matingkad yung kulay nito. Siguraduhin mong tama yung curing process ng DTF film mo bago mo siya ipunta sa press. Gamitin yung tamang ICC profile settings para sa printer nyo para sa tamang color calibration. Pang-apat na problema, nag-iiwan ng malagkit na residue yung film. Press ka na, nag-fill ka na, pero may naiiwang mga malalagkit na residue dahil to sa maling curing process o sa sobra-sobrang adhesive powder. Sigurading tama yung curing ng DTF film mo bago mo to i-press. 160 degrees Celsius para sa 120 to 150 seconds gamit ang curing oven. Huwag maglagay ng sobrang adhesive powder. Dapat sapat lang. Huwag sobra-sobra. Matakpan lang yung design. I-double press yung finished design mo gamit yung Teflon sheet para maalis yung mga residue. Panglimang problema, hindi pantay yung pag-transfer ng design. Bakit parang may bahagi ng design na hindi na-transfer ng maayos? Ito ay dahil sa hindi pantay ang pressure, kulang sa pre-pressing o maruming tela. Laging linisin yung tela at siguraduhin walang alikabok. Medium to high pressure, gamitin ang tamang pressure para mas maganda yung press. Preheat yung DTF film para mas maganda yung press mamaya. Ngayon alam mo na yung mga karaniwang problema sa DTF printing at kung paano ito ayusin. Kung gusto mong high quality ang mga prints mo at hassle-free, try mo ang aming DTF printing. Siyempre, pag umorder ka ng 10 meters pataas, meron kang makukuha ng mga exclusive freebies. Makakuha ka ng free business Facebook ads. Makakuha ka rin ng free AI tools at makakuha ka ng free design templates. At meron kayong access group community. Kaya mga Pro Prints, kung interested ka na, tumawag ka na or mag-text or message us on Facebook page. Dahil dito sa Pro Prints, high quality prints ang mabibigay namin sa negosyo mo.